Ang December 2025 movie na ang Anaconda ang unang astig na Tagalog recap natin ngayong taon mga Juan. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa Amazon Rainforest, Brazil, nasabi ni Ana sa kasamahan niya na kailangan nila ng isang bangka upang matuntun ng lugar na kailangan nilang mapuntahan sa kagubatan ng Amazon. Tumanggi ang lalaki dahil napakamapanganib ng gubat na iyon, pero dahil ikababago ng buhay ni Ana ang operasyon nila ay napagdesisyonan niyang magtungo sa lugar ng mag-isa. Biglang nakita naman si Ana ng dalawang kalalakihan sa di kalayuan at sumakay ang mga ito sa isang bangka upang mahabol ang babae. Ngunit aksidenteng nahulog sa lawa ang isang lalaki at mabilis na inatake ito at kinuha ng isang napakalaking ahas. Sa sunod na eksena ang aktor ng SWAT TV series na si Ronald o si Griff ay hindi masabi ng maayos ang linya niya sa shooting nila kaya tinanggal siya ng boss niya. Pagsapit ng gabi ang lalaking si Doug kasama ang asawa niyang si Molly ay nag-drive pa uwi galing sa trabaho nila. Pero pagdating ng mag-asawa sa kanilang bahay ay nagdaos ng surprise birthday party ni Doug ang mga kaanak nila. Masayang nakaharap roon ni Doug ang mga kababata niyang sina Claire at Kenny pati na ang best friend niyang si Griff. Pagkatapos ay inanunsyo ni Griff sa lahat na nahanap niya ang huling kopya ng horror action movie na ang The Quatch na labis na kinagulat ni Doug. Dagdag pa ni Griff na ang pelikulang yon ay ginawa mismo nila ni Doug noong mga bata pa sila at ipinanood niya ito sa lahat. Kinabukasan ay kumain sina Doug sa isang diner at napag-usapan ng grupo ang tungkol sa paborito nilang pelikula na ang Anaconda. Pero masayang ibinalita sa kanila ni Griff na nakuha niya ang rights ng Anaconda movie. Pinaliwanag ni Griff na ang isang babaeng fan niya mula sa SWAT TV series ay nagkataon na ang may hawak pala ng rights ng Anaconda at binigay ito ng babae sa kanya. Kaya't minungkahi ni Griff sa mga kaibigan na gumawa sila ng isang independent film ng Anaconda reboot. Agad na sumang-ayon kay Griff sina Claire at Kenny, ngunit tumanggi si Doug dahil kailangan niyang mag-focus sa trabaho at sa pamilya niya. Nasabi naman ni Griff na yun ang pangarap nila mula noong mga bata pa sila kaya't dapat na gawin nila ang pelikula. Maya-maya pag-uwi ni Doug sa bahay ay nalaman ni Molly ang plano ni na Griff at hinikayat rin siya ng asawa niyang gawin ang Anaconda movie dahil doon siya masaya. Kalaunan ay nagmadaling nagtungo si Doug sa bahay ni Griff upang sabihin sa kaibigan na sumasang-ayon na siyang i-reboot nila ang Anaconda. Pagkatapos ay bilang direktor at writer ng pelikula ay sinimula ni Doug na sumulat ng istorya. Ngunit nang sinubukan ni na Griff na umutang sa bangko ay maliit lang ang napautang sa kanila kaya't napilitan si Doug na ibaba rin ang budget nila para sa pelikula. Maya-maya bago umalis si Doug ay binigay ng anak niya ang lumang trophy niya. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na araw ay nagtungo sa Brazil ang apat na magkababata at sinalubong sila roon ng snake handler nilang si Santiago. Pagkatapos ay ipinakita ni Santiago kina Doug ang rerentahan nilang malaking ahas sa kanya. Samantala si Ana ay nagtungo sa isang bar ng Brazil ngunit sinusundan pa rin siya roon ng mga kalalakihan. Pagkatapos ay kinuha ni Ana ang mga susi na nasa table ng bar. Ilang saglit ay nagdahilan si Ana kina Doug na siya ang anak ng may-ari ng tourist boat na nirentahan nila ngunit nasa ospital ang ama niya at kailangan niyang gamitin ang bangka. Napansin naman ni Ana na papalapit sa kanya ang mga kalalakihan at nang nakiusap sina Doug sa babae na gamitin ang tourist boat ay napilitan siyang isakay roon ng grupo. Kinabukasan pagdating ni na Doug sa Amazon Rainforest ay agad na sinimulan nila ang pag-shoot sa Anaconda movie reboot na sina Griff at Claire ang mga aktor at aktres.
habang si Kenny naman ang kameraman ng grupo at makikitang binibigay ng bawat isa ang buong galing nila para sa pelikula. Pagsapit ng gabi ay biglang nakawala ang ahas mula sa kulungan nito at gumapang papunta sa kwarto ni Griff ang hayop bago ito mahuli ni Santiago. Labis na kinagulat ng lahat ang nangyari pero sinabi ni Santiago na naayos na niya ang kulungan ng ahas at wala silang dapat na ipangamba. Kinaumagahan ay pinagpatuloy ni Doug ang pag-shoot ng pelikula nila na kasama ang ahas ni Santiago, ngunit dahil sa labis na takot ay minungkahi ni Griff na hindi na gawin ang eksena. Pero nasabi ni Doug na napaka-importante ng eksenang yon sa pelikula at nang pinagpatuloy nila ang pag-shoot ay biglang naihagis ni Griff ang ahas sa ilog at nawasak ang katawan nito sa propeller ng tourist boat. Pagsapit ng gabi ay malungkot na sinunog ni Santiago ang ahas niya habang labis na nagagalit kay Griff. Subalit nakita sila ng mga kalalakihan mula sa di kalayuan pero biglang nilamon ng dambuhalang anaconda ang isang lalaki. Ilang saglit ay humingi ng patawad si Griff kay Santiago, pero napagdesisyonan ni Santiago na para sa pelikula ni Doug ay maghahanap siya ng panibagong ahas sa kagubatan na kasama si Griff. Ngunit dahil sa sobrang dilim ng paligid ay kalaunan ay nagkahiwalay ang dalawa ng direksyon at dahil sa labis na takot ay bumalik ng mag-isa si Griff sa bangka. Pagkatapos ay mabilis na inatake si Santiago ng higanteng anaconda sa lawa ng kagubatan. Makalipas ang isang oras ay dahil labis na nangangamba si Doug para kay Santiago ay napagdesisyonan ng grupo na hanapin ang lalaki sa kagubatan. Maya-maya ay nakakita sila ng isang abandonadong camper van at ilang saglit ay biglang tumambad sa kanila ang labi ni Santiago pati na ang higanteng anaconda. Nagmadaling sinubukan ng grupo na paandarin ang camper van ngunit ayaw mag-start ng sasakyan. Matapang na napagdesisyonan naman ni Doug na ayusin ang makina ng camper van. Subalit nang nag-start na ang sasakyan ay kamuntikan na siyang maatake ng dambuhalang nilalang bago sila mabilis na umalis ng lugar. Ngunit biglang hinabol sina Doug ng mga kalalakihan na ayon kay Ana na mga iligal na minero ng ginto ang mga ito at plano silang tapusin. Agad na kinuha naman ni Ana ang baril ng van at magaling na pinagbabaril ng babae ang mga kalalakihan. Pagbalik ni Doug sa bangka ay hinanap sa kanila si Ana ng isang lalaki pero umikot sa likod ng babae upang mapabagsak ang kalaban. Ilang saglit ay nasabi ni Ana kina Griff na magagawa niya silang mapunta sa pinakamalapit na airport na sinang-ayunan ni Doug dahil napakamapanganib para sa kanila na ipagpatuloy ang pelikula sa kagubatan ng Amazon. Labis na kinalungkot yon ni Griff pero pagsapit ng gabi ay nakapagsulat si Doug ng mas magandang istorya ng pelikula. Kinaumagahan ay pinaliwanag ni Doug sa lahat na dahil may ilang oras pa sila bago makabalik sa daungan ay plano niyang i-shoot ang naisip niyang dagdag na istorya ng pelikula. Kung saan habang tinutugis ni Griff ang isang legendary snake ay nakaengkwentro nila ang mga illegal gold miners at biglang may nakaharap silang mas malaking ahas. Sumang-ayon naman si Griff kay Doug dahil malaki ang posibilidad na makakuha sila ng Academy Award sa naisip niyang istorya. Maya-maya ay ginawa ring aktres ni Doug si Ana ng pelikula nila dahil sa galing niyang umakting sa mga maaksyong eksena at sinabihan niya sina Griff at Claire na magpahinga muna. Sa sunod na araw ay labis na nagulat sina Doug na makita sa Amazon rainforest ang mga staff ng Sony na nagsisimula ring gumawa ng Anaconda reboot. Si Griff naman ay inamin na nagsinungaling siya sa kanila na nasa kanya ang rights ng Anaconda upang gawin ang pangarap nilang pelikula na labis na kinagalit ni Doug sa kanya at tinanggal siya nito sa grupo nila. Pero inis na napagdesisyonan ni Griff na puntahan ang tourist boat ng Sony upang magpatulong sa kanila na makauwi. Subalit biglang tinutukan ni Ana ng baril sina Doug at puwersahan silang tatlong pinababa sa bangka. Kalaunan ay sumakay sa bangka ang isang lalaki upang hanapin si Ana. Pagkatapos ay pinunta ni Ana sina Doug sa kalapit na daungan upang ipalabas sa kanila roon ang mga natago niyang mga package na naglalaman ng napakaraming ginto dahil ang babae pala ang illegal gold miner. Samantala si Griff ay laking gulat na makitang nawasak at lumubog ang tourist boat ng Sony sa ilog at nasaksihan niya ang mabilis na pag-atake ng anaconda sa isang babae. Maya-maya pagbalik ni Griff sa bangka ni Ana ay nakita niya roon ang maliit na bangka ng lalaki na naglalaman ng isang sniper gun. Hindi nagtagal ay mabilis na tinutukan si Ana ng lalaki na isang undercover police pala na matagal nang tinutugis ang babae. Ngunit nang dadakpi na ng pulis si Ana ay bigla itong binaril ni Griff sa hita at mabilis na tinapos ng babae ang undercover police. Galit na pinaluhod naman ni Ana ang apat ng nakatalikod upang tapusin sila pero nagawang maagaw ni Claire ang baril ng kalaban at bigla itong inatake ng dambuhalang anaconda. Pagtakbo ng grupo ay napansin ni Doug na nakagat ang paa niya ng isang tarantula bago niya ito hinagis. Na-realize ni Griff na upang matanggal ang kamandag ng tarantula ay kailangan nilang ihian ang paa ni Doug. Dahil naman na na-drain na si Griff ay pinilit nila si Kenny na umihi kay Doug ngunit dahil nakakaihi lang ang lalaki ng nakaupo ay umupo siya sa likod ni Griff hanggang sa makaihi siya sa paa ni Doug.
Sa sunod na eksena ay sa patuloy na paglalakad ng apat sa kagubatan ay humingi ng patawad si Doug kay Griff sa mga masasamang nasabi niya sa kanya kanina. Subalit mabilis na nilamon si Doug ng higanteng ahas at ang tatlo ay napilitang tumakbo palayo. Malungkot na nasabi naman ni Griff na siya ang dapat na nalamon ng ahas imbis na si Doug dahil siya ang nagdala sa kanila roon. Pero ilang saglit ay nakita ng tatlo sa tabi ang labi ni Doug na wala ng buhay. Subalit kahit napakabigat sa kalooban ni Kenny ay naisipan nilang gawing pain sa Anaconda ang labi ni Doug habang tumatawid sila sa isang malawak na kapatagan. Pero napansin ni Griff na buhay pala si Doug at agad na sinigawan nila ang kaibigan na tumakbo palayo sa Anaconda hanggang sa malamon ng dambuhalang ahas ang baboy na nasa likod niya. Makalipas ang ilang oras ay nakarating ang grupo sa nawasak na Anaconda movie set. Pero bago sila atakihin ng dambuhalang ahas ay agad na pinagbabaril ito ng mga flare ng maraming beses ng aktor na si Ice Cube na labis na kinagulat ng apat. Nagtago naman sa isang tabi ang grupo at doon pinaliwanag sa kanila ni Ice Cube na inatake ng higanteng ahas ang buong movie set pero siya lang at si J-Lo kasama ang ilang cast ang nakasurvive. Nasabi pa ni Ice Cube na nakapag-set ang mga staff ng pyrotechnic sa buong lugar at naisip ni Doug na gamitin yon upang mapatay nila ang ahas. Kalaunan ay inalisa ni Ice Cube ang apat upang iligtas ang mga castmate niya pero sina Claire at Kenny ay sinet ang mga equipment ng Anaconda movie set. Hindi nagtagal pagsakay ni Doug at Griff sa isang golf cart ay biglang inatake sila ng higanteng ahas at nagpahabol sila sa nilalang palapit sa movie set. Pagkatapos ay inactivate ni Claire at Kenny ang mga explosive effects ng movie set upang pasabugan ang dambuhalang ahas ng maraming beses. Ngunit napansin nilang buhay pa rin ang nilalang at nang nag-regroup ang apat ay wala na silang matakbuhan. Pero si Griff ay binaril ang gas tank sa ilalim ng ahas at biglang nawasak ang buong katawan ng nilalang. Nang bumangon pa rin ang ahas ay mabilis na sinaksak ito ni Doug gamit ang trophy niya. Makalipas ang isang taon ay natapos ni Doug ang Anaconda movie reboot nila at masayang ipinakita ito ng dalawa sa Buffalo, New York Film Festival. Ngunit dahil walang rights ang grupo ng Anaconda ay hindi nila maipakalat sa mga sinehan ang pelikula at pinadalhan sila ng Sony ng cease and desist letter. Isang araw ay nagagawa ng makaihi ni Kenny ng nakatayo at si Griff ay nag-propose na kay Claire. Nang ikinasal sina Griff at Claire ay si Doug ang gumawa ng wedding film nila. Kalaunan ay nakabalik na si Griff bilang isa sa mga cast ng SWAT TV series. Makalipas pa ang ilang araw ay binisita si Doug ni J-Lo sa bahay nila at dahil nagustuhan ng aktres ang nagawang pelikula ng lalaki ay nais niyang siya ang mag-direct ng panibagong Anaconda movie nila. Sa post-credit scene ay makikitang nakasurvive pala si Santiago mula sa pag-atake ng Anaconda. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.